pala kung bakit ay dahil dinala sa St. Luke's Hospital dyan sa Quezon City kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaramdam siya ng discomfort. Although na-discharge din naman daw Baka masyadong malaki nga yung ipinasok kaya nagkaroon ng discomfort. Kung mga medyo maliliit lang, mga Filipino size lang. Baka hindi mas walang discomfort. Pero pag sobrang laki, pag too big yung pinasok, mukhang magkakaroon talaga discomfort. Masakit yan. Tanong mo kay Sir Jack. Huwag muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Ba't ka may excite? Dapat ang sinabi niya, huwag kayong masyadong mag-alala. Alam ko na mahal nyo ako, huwag kayong mag-alala, it's not life-threatening. Pero ang sinabi niya, huwag kayong ma-excite. Meaning, alam din niya na gusto ng tao, last na araw niya na ngayon. Magandang araw mga bossing. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Pedro Sablat ng YouTube, Boss D at your service. At another day, another kwentuhan session, kupalan session, fake news session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga kupal, animal, mga buwisit, pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga putok sa buho sa Pilipinas, mga hindot, mga palamunin ng taong bayan pero mga magnanakaw naman, mga parang mga baliw na katulad ni Claire Castro, mga abnoy, kahit wala namang mga sakit sa utak, mga parang mga sabog, batak, bangag, adik, mga pusher na naglipa na ngayon, mga kawatan, mga kurakot, sindikato, kuratong baliling, mga engkanto, lahat ng mga switik sa Pilipinas, mga demonyo Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Nako mga bossing, simulan na natin kagad kasi malupit itong ating pag-uusapan ngayon. Di ba nung nakaraan merong impeachment na inihain kay sino ba to? kay Bongbong Marcos. Inihain ng isang abogadong pasikat. Isang abogadong halatang-halata naman natin na mukhang wala naman talagang patutunguhan dahil ilang araw na nating ini-expose sa inyo. Ilang araw na nating sinasabi sa inyo na itong abogadong ito ay nag-file ng impeachment. Merong at least 5 grounds na lalabil 5 papel. So yun nga, sinabi nga ni Erice na sinabi ni Erice na siya ay involved. Hindi naman daw sinabi ni Erice na siya ay abogado. Pero totoo yung sinabi ni Erice na siya ay nagtanggol. Pinagtatanggol niya si Lisa Marcos laban kay Glenn Chong by means of filing a disbarment case against Glenn Chong. Pero never pa daw niyang na-meet, nakita or nakausap itong ating First Lady. Pero out of the blue, siguro natutulog siya, nagising siya, natatais siya. Pagbukas siya nung dyaryo, habang tumatais siya, kasi marami siyang kinainging mga malunggay nung gabi. Pagtingin niyang ganon, sabi ni Glenn Chong, sasampalin kita. Sabi niya kay hindi daw yan ang standards ng mga abogado. Kaya sabi niya, ididemanda kita. Ipadidisbar kita. Out of the blue, hindi sila magkaano-ano, close or anything ni Lisa Marcos. Basta lang, naisip lang niya out of the blue. Ganun din. Ngayon din, out of the blue, nagbabrowse siya sa Facebook, nakita niya yung mga reklamo kay Bongbong. Tumae siya ulit, nahirapan siyang tumae dahil matigas yung kanyang kinain nung gabi. Kumain siyang maraming banana Q. Ngayon di siya matae, nagbukas ulit siya ng mga dyaryo, nakita niya sa mga news clippings na maraming mga reklamo kay Bongbong, nag-file ulit siya ng impeachment complaint at in-endorse ito ng isang congressman na alyado or stalwart, sabi nga stalwart ng United Nationalist Party, UNP, na alam nating taga-suporta ni Bongbong Marcos. Di ba? Ang bilis-bilis. So eto na, ngayon nataranta itong ating mga magigiting na mga abogado
mga magagaling na mga nagsasalita kasi nakita nila nakita siguro nitong ulol na ito, itong ulol ng abogadong to na, oy, putsang ina, kailangan sumikat ako. Mag-file ako ng impeachment. Pero, yun nga ang sinasabi nila Erice, na basura yung kanyang impeachment complaint at yung kanyang impeachment complaint ay likely or malamang mga mataas ang porsyento, mga 80% to 85% ang chances na mabasura yan doon pa lang sa Committee on Justice. Mababasura yan. Bakit? Bagamat may grounds yung kanyang mga grounds for impeachment, kulang sa proper documentations, kulang sa rekado, kumbaga, nagluto siya ng adobo ng asin lang. Oo, hindi niya ginisa sa bawang, sa sibuyas, hindi niya nilagyan ng toyo at suka. Basta sinabi niya adobo yon. Pero pag bukas mo, hindi naman siya mukhang adobo, para lang siyang inasnan na asin, na karne. So kulang. Walang mga ebidensya, puro news clippings yung kanyang ebidensya. Bilang isang abogado at matagal ng politiko, sabi ni Erice, basura to. Basura. Pero kita mo, sumasagot yung abogado na yun, hindi niya sinasagot yung mga sinasabi ni Erice tungkol doon sa mga news clippings, 15 pahina na kanyang impeachment complaint. So doon pa lang, alam mo na kagad na putang ina, posible talagang pakawala nga ito. So ngayon, ganito ang mangyayari. Itong mga abogado natin, sila Vic Rodriguez, Topacio, sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, masusi nilang ginagather lahat ng information, lahat ng mga ebidensya na pwede nilang makuha para pag nag-file sila ng impeachment, although kakampi ng Malacanang ang Kongreso, mapapasubo ang Kongreso dahil pag nag-file sila ng impeachment complaint, kompletos recados. Kumbaga, sa minudo, naglagay pa sila ng liver spread. Naglagay pa sila ng breadcrumbs. Tapos, nilagyan pa nila, para mas malapot at mas masarap, nilagyan pa nila ng mga pickles. At hindi lang basta hotdog. Hindi lang basta hotdog na mumurahin yung nilagay. Ang nilagay nila, sausage ng pangmayaman. Oo, Virginia hotdog ang nilagay nila, hindi Pure Foods. Kasi yung Pure Foods parang parang suka ng pusa. Oo, hindi na masarap yung hotdog nila Yung Virginia, masarap pa rin yung hotdog. Yun ang nilagay, may keso-keso pa. Talagang kompletos recados yung gusto nilang mangyari. Ngayon, nagpasa itong tarantadong abogado na ito ng malabnaw na impeachment complaint. Madidismiss yan, pasok ngayon sa bar rule na 1 taon. Patay tayo dyan. Meron ng hinahandang impeachment ang mga magagaling na mga Duterte-aligned supporters, lawyers. Naghahanda na sila ng malakas. Putya, bigla silang siningitan ng ampaw. So ngayon, kanina, naghabol sila. Nag-file sila ng impeachment complaint sa Kongreso. Tingnan nyo ang ginawa ng Solicitor General, ng Secretary General, yung kanyang Deputy Secretary General Assistant. Kasi yung Secretary General biglang umalis, nagpunta ng Taiwan. Sana sagot na naman ng taong bayan niya, namasyal na naman ng mga hudas na ito. Yung Secretary General ng Congress, yan yung dating Press Secretary na wala ring alam. So ngayon, siya yung Secretary General. Supposedly, tatanggapin nila kasi yun ang rule Pag may nag-file, tatanggapin ng Secretary General. Ang problema, ayaw nilang tanggapin. Bakit ayaw nilang tanggapin? So ngayon, nabubuo ngayon yung istorya na talagang itong ifinail nung De Jesus, ang target lang talaga niya is yung one year bar rule. Bakit? Biyernes bukas, walang session o walang pasok ang Kongreso kasi hanggang Huwebes lang sila. Tanginang sarap ng buhay. Hanggang sarap ng buhay, putsang ina niyan. Huwebes lang sila. Walang session bukas. First thing on Monday, yung magre-resume sila. Pag-resume nila sa Lunes, itatakel yung impeachment complaint na yan dyan sa Committee on Justice. Kung ampaw yan, i-dismiss yan ng Committee on Justice sa Lunes. Pag dinismiss yan ng Committee on Justice sa Lunes, putang ina, wala nang impeachment na pwedeng i-file kay Bongbong for the rest of the year until next year.
2027, January, doon ka lang ulit makakapag-file ng impeachment complaint sa kanya. Ang masama nito, pa-exit na siya eh. Pa-exit na siya. Sa isang taon, maraming katarantaduhang pwedeng mangyari sa Pilipinas. Diyos mio. So yun ang malaki nating problema. Na kapag na-dismiss yan sa Lunes, itong fina-file, kasi sabi nila, bumalik na lang kayo sa Lunes. Paano kung sa Lunes, wala pa din yung Secretary General? Tayo na nandoon na kanina yung Assistant Secretary General, yung Deputy Secretary General, hindi niya pa rin tinanggap. So dito talaga makikita mo may play. Huling-huli talaga sila sa akto na itong unang impeachment na i-file, talagang ang target nito, yung 1-year bar rule. Na ma-dismiss talaga, sinadya na malamya yung complaint para pag na-dismiss, di wala na. Isang taon na hindi ka makakapag-impeach kay BBM. Yun ang problema. So, yun ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari na pagdating ng Lunes, ma-dismiss ito, yung i-file na impeachment, ifa-file na impeachment netong mga nila Topacio, mapunta na sa basurahan. Ganyan kasi ngayon nangyari kay VP Sara. Merong isang impeachment. Tapos nasundan pa ng pangalawa. Nasundan pa ng pangatlo. Tapos yung pang-apat, yun ang ginamit nila para umusad. Anong unang nangyari dun sa tatlo? Supposedly, pagka nakatanggap sila ng impeachment, dadaan yan sa proseso, tapos dismiss or not dismissed yan. Ano nangyari dun sa tatlo? Bakit yung pang-apat ang ginamit? Syempre, first come, first served yan eh. Di ba? So doon mo malalaman talaga na tinatarantado nitong talagang Congress na ito ang taong bayan. Dito, pagdating dito sa usapin ng impeachment kay Bongbong Marcos. Mamaya, tatalakayin natin yan. Tatalakayin natin ng maiging-maigi. Pero bago ang lahat, bago natin puntahan yan, dito muna tayo sa isang ulul. Sa isang ulul na general diyan sa Krame na ngayon ay general pa din siya. Pero general manager. Dito muna tayo Itong si Torre, putang ina bobo talaga eh. Tinanggap niya yung general manager. Sumumpa pa si Tanga. Nagsalita pa siya sa Manila Film Festival. Ngayon, that's automatic na mawawala ka na sa serbisyo sa PNP bilang isang 4-star general. So alam naman natin, sinabi ko naman yan sa inyo noong yung issue na yan ay pumutok, sinabi ko sa inyo na ginawa nila yan, nilagay nila si General Manager Kupal, itong nanlilimahid na mukhang nagsasalitang uling na ito. Pag kumain ka ng dinuguan, tas kumain ka ng maraming saging, pag tumae ka, ganito itsura nun. Matigas na maitim. Ganyan. Maitim din naman ako. Pero sigurado ko, hindi ako ganyan ka-oily. Dahil alaga tayo ni Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics. Kaya sabi niya, Boss D, wag kang magpapakalangis-langis. So ngayon, ito si Torre, alam naman natin na nung binigay sa kanya yan, ang gusto lang talaga ng gobyerno kasi ayaw niyang bumitaw eh. Kasi yung kanta ni Moira na gusto ko nang bumitaw. Si Moira ba yun? Hindi. Si ano pala kumanta nun? Yung babaeng mataas ang boses, yung sumisipol. Si Morissette. Morissette pala yun. Ayaw pa niyang bumitaw. Gusto na nilang bumitaw. Ayaw pang bumitaw. Kasi nga magre-retiro na ngayon taon, Pebrero yata. Ito si General Nartates na acting PNP chief. 3-star general lang yun. So kailangan ma-promote siya to 4-star general para pag nag-retiro siya, 4-star general. PNP chief kasi hanggang ngayon acting PNP chief pa siya. Siguro magkagalit sila nito ni Torre kaya hinaharang niya. Tatanga-tanga, tinanggap niya, patay gutom sa kapangyarihan, tinanggap niya yung general manager. So automatic, magre-retire na siya. Pero ayaw niya pa rin mag-retire. Ang kapal ng mukha mo.
General Torre, sobrang kapal ng mukha mo. Bakit? Tangina, dalawa sweldo mo. Susweldo ka na sa MMDA General Manager, sumusweldo ka pa na 4-star general ka. Putang ina, suga pa yarn. Suga pa yarn. Oo. Putang, hindi pwede yun. Hindi pwedeng dalawa posisyon mo. Putang ina nyo talaga, puros kayo mga illegal eh. Para kang si Claire Castro eh. Conflict of interest yan. Anak ng tinapay si Claire Castro. Hayop na yan. Nag-spokesperson na tumatanggap na ng sweldo mula sa pagiging spokesperson. Nagva-vlog pa. Tumatanggap pa ng mga pakulay at sumusweldo pa sa kanyang pagva-vlog. Saan ka naman? Putang ina, mga sugapa sa pera talaga eh. So ngayon, ito, sobrang bopol nito ni Tory talaga. Hindi niya talaga alam. Alam naman niya kasi na siguro na pag wala na siya sa serbisyo, uulanin na siya ng napakaraming kaso. At sigurado, ia-abandon siya ng mga amo niya. Sabi ko nga sa'yo, it's not too late, General Torre, para to get back at these people. Putang ina, matapos nilang ipagawa sa'yo lahat ng mga hindi kayang gawin ng matinong tao. Ikaw matino ka naman tao pero nagbaliw-baliwan ka, ginawa mo yan sa Kingdom of Jesus Christ, ginawa mo yan kay Pangulong Duterte, lahat ng kahayupan mo. Para lang sa kasiyahan nila dahil hindi nila kayang gawin yun. Alam naman kasi nila yung repercussions kapag ginawa yan eh. Dahil paglabag sa batas, lahat ng ginawa mo noong ikaw ay Region 11 Director at saka naging CIDG at saka naging PNP chief ka eh. Lahat ng ginawa mo puro illegal. Meron mga legal repercussions yan kapag ikaw ay wala na sa posisyon. Hindi nila kayang gawin yun. Kaya pinagawa sa'yo, naghanap sila ng tanga. Naghanap sila ng bobo na sabik sa karangyaan. Sabik sa sabik sa atensyon. Nagagawa nun para sa kanila. So you did everything. You went, sabi nga ginawa mo lahat. Oo. You did everything. Lahat ng mga pangit na pwedeng gawin ng isang tao kasing pangit mo. Ginawa mo para sa kanila. Anong ginawa nila sa iyo? Putang inang yan, 80 days. 80 days ka lang naging PNP chief tapos floating ka na. Oo, floating ka na. Tapos nung floating ka, yung aso nila na si Nartates hindi ma-promote dahil nakaharang ka, nilagay ka dyan, ipinain sa iyan, patay gutom ka, gusto mo maging artista, yung MMFF, mga artista yan. So, tinanggap mo naman, sumumpa ka pa, tapos ngayon hindi ka pa nagre-resign bilang isang PNP, kaya ka tinanggal dyan sa PNP eh. Kaya ka tinanggal sa PNP kasi hindi ka marunong sumunod. Gusto mo, ikaw din ang amo eh. Gusto mo pagkatapos ni Bongbong Marcos, ikaw na yung magaling eh. Hindi pwede yun. So talagang matindi ang away nila ni Remulla. Oo, at ito na nga, putya yan. Yung nagkakagulo-gulo na sila. Ganito kagulo ang gobyerno natin. Kasimple-simple Kasimple-simple na turnover ng authority, hindi nila magawa. Ganyan sila kagulo. Paano nila ayusin yung problema ng Pilipinas? Ano sinasabi nito ni John Vic? Na wala nang problema sa PNP. Malinis na daw ang PNP. Wala nang ganito, wala nang ganyan. Ulul. Tangina, anong tawag mo dito? Hindi ba magulo yan? Magre-retire na yung acting PNP chief nyo, yung dating PNP chief, hindi pa nawawala. Labo-labo talaga kayo eh. Ito ay isang reflection kung gaano ka ulul ang mga nasa gobyerno natin. Pakinggan natin tong balitang to. Wala pa raw pinipirmahang optional retirement si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sinabi ni Nicolas Torre, wala pa siyang pinipirmahan. Therefore, sinasabi niya, pinabubulaanan niya yung press release nila na retired na siya. Tangina, retired na siya, di pa pala siya nagre-retire. Ano ba talaga? Putsangin yan, gulo-gulo ninyo. PNP lang eh. Yung paglilipat-lipat lang ng kapangyarihan, hindi nyo maayos. Paano pa yung problema ng Pilipinas? Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat mawala na kayong lahat dyan eh. Pero giit ni DILG Secretary John Vic Remulla, bawal hawakan ng sabay ang magkaibang posisyon sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Lahat naman alam yun, kahit nga ako, alam ko yun eh. Bakit si General Torre hindi niya maintindihan yun? Sanay talaga to si General Torre lumabag sa batas. Talagang ito ang siguro nag-aral to ng police, criminology, major in law breaking. Oo.
Lahat puro paglabag eh. Paglabag doon sa karapatang pangtao sa KOJ siege. Labag sa karapatang pangtao doon sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Lahat puro paglabag. O ngayon, tumanggap ng ibang posisyon, ayaw pang umalis doon sa dating posisyon. Anak ng tinapay. Tapos gusto nyo maging senador yan? Tangina bobo, gusto nyo maging senador? Hindi mo alam yun na bawal kang humawak ng dalawang posisyon, tapos ang sweldo mo, parehas, sumusweldo ka rito, sumusweldo ka rin dito. Ano yan? Tang inasuga pa yarn. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So, let's leave it at that muna. Hindi siya kailangan pirmahan. It's automatic. Ito naman, tatanga-tanga. With my organization, your new organization, your current organization is yung MMDA. PNP is your previous organizations. Hindi mo, organization, walang S. Hindi mo na kailangan pang i-confirm yun with them. It's automatic. The moment you accepted the general managership, dyan sa MMDA, wala na yun. Forfeited na yun or na yun, automatic. Tapos na yung pagsisilbi mo dun. You cannot serve two masters at the same time. Tanga. Bobo. Nanto. Tanda-tanda na, ingot pa. Putsang inang yan. Ganyan ang mga tao ni Marcos, kasing tanga niya. Sagot ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager na si Nicolas Torre III. Kasunod dito ng ulat na inaprubahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kanyang optional retirement bilang Police General. Dagdag pa ni Torre. Pag-usap muna kami ng aking mga boss, titignan ko muna kung ano nangyari. Base sa general orders mula sa NAPOLCOM na may petsang January 19. Alam mo, Torre, mangyayari dyan. Tatanggalin ka bilang sa PNP, tapos tatanggalin ka agad dyan. Wala ka pa sigurong isang buwan dyan sa general manager. Sabi ko sa iyo. Ina niyan, tina mo, tatanggalin ka rin dyan. Alam niya na eh. Binababoy ka, General Torre. Tapos tanggol ka pa ng tanggol sa kanila para ka pang aso hanggang ngayon, para ka pa ring aso. Once na accepted na yung retirement mo dyan, putsangin na dyan sa MMDA, sisibaking ka rin dyan. Napaka-epal mo pa naman. Sisibaking ka rin dyan. Tapos, putanginang yan, retired general ka na lang, patay ka. Pag retired general ka na, wala ka ng connection, tangina, yari ka. Tangina. Excited na talaga ako sa mga mangyayari at sa mga kaso na ikakaso sa'yo, paano mo lulusutan yan lahat. Banas pa naman sa'yo si Remulla, si John Vic. Siyempre, pag banas sa'yo si John Vic, banas din sa'yo si Boying. Aso ni Boying, yung DOJ, di yari ka ngayon. Tangina, yari ka talaga, General Torre, maniwala ka. Lalo kang mangingitim. In 2026, naging epektibo ang optional retirement ni Torre noong pang December 26. Ilang araw yan matapos i-anunsyo ng Malacanang na si Torre na ang General Manager ng MMDA. Bobo ka kasi eh. Tinanggap mo. Sinabi ko sa iyo noon, wag mong tatanggapin yan, Torre. Patibong yan. Gusto lang nilang mawala ka sa landas ni Nartates para ma-promote na siya as full-fledged PNP chief dahil magre-retire na siya ng Pebrero. Pucha, yari ka ngayon. Pero para kay Torre, hihintayin pa niya ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman daw kasi ito ang unang beses na nagtrabaho ang isang aktibong pulis sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi naman first time yan na ang isang pulis ay nagtrabaho sa ibang agencies eh. Because Di ba pare-pareha silang walang mga walang mga utak, may mga kanya-kanya silang jurisprudence eh. Puta, may kanya-kanya silang mga history pinanghuhugutan na puro pambaliw. Hayop talaga tong mga to, ang gugulo ninyo. Dapat, alam niyo, tangina, dapat maglao na kayo sa Pilipinas. Magtayo na kayo doon sa South China Sea. Kunin na natin sa China yun. Sa atin yun. Magtayo kayo ng isla doon, Isla Tanga. Tapos magsama-sama kayo lahat doon. Utangin na, tapos tumakbo kayo doon na presidente nung isla na yun. Baka sakali, para mabawas-bawasan yung problema dito sa Pilipinas. it is upon the option of the President. Kinontra naman yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi raw pwedeng hawakan ng sabay ang dalawang magkaibang posisyon mula pa sa magkaibang ahensya. He's wrong. Bawal yan. Sinong sinungaling? Si Torre o ikaw? O parehas kayo? Kasi sinungaling ka din eh. Sinabi mo wala na problema PNP. Ano to? Di ba problema yan? Ang ina niyan. Ito nga hindi nyo masolusyonan yung ninja cups pa.
Sabi niya wala daw Ninja Cops, wala daw EJK, wala daw kidnap for ransom, wala na daw ganitong pulis, wala daw ganyan, malinis na daw organisasyon ng PNP. BFP na daw yung lilinisin niya. Anak ng tinapay. Pakasinungaling mo, sinungaling si Torre. Sino ngayon ang paniniwalaan sa inyong dalawa? Pares kayong ulul. Bawal yan. Kung tumatanggap pa siya ng sweldo sa PNP, tapos tumatanggap siya ng sweldo sa MMDA, kailangan niya isoli ang sweldo sa previous position niya. Giit pa ni Remulla, ipso facto resigned o automatikong resignation na nga dapat ang nangyari kay Torre nang tanggapin ang posisyon sa MMDA. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, tanggap na ni Torre na iiwan na niya ang kanyang 4 na estrelya. Paano tanggap? Hindi nga niya tanggap. Putang ina, isa rin tong fake news eh. Ganyan ka tarantado tong mga nasa gobyerno eh. Kakasabi lang ni Torre, hindi niya nga tanggap. Wala pa daw siyang pinipirmahan. Hindi pa daw siya retirado. Tapos sasabihin mo, tanggap na niya. Utang ina talaga to si Claire Castro. Kahit kailan talaga nasa talampakan talaga yung utak nito. Eh. Baka nasa ingrown pa. Bulok talagang mga utak nitong mga ito. Accepted po niya yun. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari. A-assume lang kayo. Sinabi na nga nung tao, hindi niya patanggap. In-assume nyo lang natanggap niya. Ba't hindi ba kasi kayo mag-usap-usap? Wala ba kayong GC? Hindi ba kayo, pumunta kayo sa isa Jollibee, ipasarado nyo yung isang function area doon. Magkano lang man yun? May libre pa yung mga Chicken Joy. Tsaka mga spaghetti. O, putang ina, kainin nyo lahat ng mga spaghetti na yan. Mag-usap-usap kayo para pare-parehas yung mga sinasabi nyo. Sinasabi ni Torre, hindi pa siya retirado. Sasabihin ni Castro, retirado na. Tanggap na daw niya. Eh, hindi pa nga tanggap. Kanino ba kami maniniwala? Puro kayo sinungaling. Sinungaling si Torre, sinungaling si Remulla. Putang ina, sinungaling. Mas sinungaling pa to si Claire Castro. Anak ng tinapay naman talaga, oh. Sus, Diyos mio. Harin daw ni Torre ang kanyang full benefits bilang 4-star general batay sa approved optional retirement ng NAPOLCOM. Sabi naman ni Remulla, welcome si Torre sa donning of rank ni Police Lieutenant General. Inasar pa, oh. Welcome ka sa popromote ng rango nito ni Nartates. Iputa ba na siya dyan? Torre, ginagawa ka nilang tanga. Torre, maniwala ka, sabi ko sa'yo, kaibigan tayo, magkaibigan tayo. Noon pa, di ba, nasa KOJC, 16 days tayong magkakasama. Kaibigan kita, namimiss na nga kita eh. Pagka gumising ako ng umaga noon, asan na si Torre? Wala, hindi pumunta. Ano ba naman yan? Kaibigan ko yan. Alam mo, mas boto ako sa'yo kaysa kay Remulla. Alam mo kung ako sa'yo, ilaglag mo yung mga yan. Dahil tinatarantado ka, ginagawa kang aso, mukha ka na ngang aso, gagawin ka pang aso. Jose Melencio Nartates Jr. bilang opisyal na PNP chief. Agosto noong nakaraang taon nang Diyos ko po. Sige, tapusin na natin yan. Putangin lang yan. Balitang ulul na yan. Dami kasi natin balita eh. Pero dito naman tayo sa sakit ni Bongbong dahil si Bongbong daw itinakbo sa ospital. Tapos dahil lang, tinakbo sa ospital. Kasi daw meron daw dermatitis. Yung diverticulitis. Kaya sabi ko putang ina, saktong-sakto yung yung sakit niya. Kasi mahilig siyang mag-divert eh. Unang dinadivert niya yung pera ng taong bayan. Yung pera ng taong bayan papunta sa proyekto, putyang ina, sinamsam nila, kinamkam nila magpinsan tsaka nung anak niya. Dinivert nila sa mga bangko nila yung pera ng taong bayan, di umano. Tapos ngayon na naman, noong nagkasingilan na, nung nagkabistuhan na, dinivert naman niya yung sisi kanino kay Senator Bong Revilla. Dinivert niya yung sisi kay yung sisi mula sa kanya at saka pinsan niyang si Romualdez, dinivert niya kung kani-kaninong mga tao, dinivert kay Diskaya, dinivert na naman kay Inday Sara. Tas ang matindi, dinadivert nila yung issue kung ano-anong pinalulutang nila na issue para hindi mapag-usapan itong kahayupan sa flood control. So akala ko yun yung sakit niya. Yung pala diverticulitis. Sakit yan sa tumbong. Parang mahihirapan kang tumae, medyo masakit ang tiyan mo. Baka kaya ka nahihirapan tumae kasi nga kung ano-ano pinapasok mo dyan sa tumbong mo.
Wag kasi kung ano-ano pinapasok mo sa puwet para yung puwet mo hindi nagkakaroon ng mga infection, hindi sumasakit-sakit yung tiyan mo dahil namimilipit daw siya sa sakit yata tapos tinakbo sa ospital tapos colonoscopy putya may pinasok na naman sa puwet. Oo, panay yata ang pa-colonoscopy mo kahit hindi ka dapat kino-colonoscopy kaya sumasakit yung colon mo eh. Kasi natawa lang ako. May balita kasi na nagpapatira daw sa puwet to. Balita pero hindi ako naniniwala doon. Hindi naman siguro totoo yun. Mukha naman matino ito eh. So tinitira daw sa puwet ito. Siguro baka marumi yung pinasok sa puwet niya. Kaya siguro kung ano-anong mga sakit na tumubo sa kanya. Pero joke lang yan. Kayo naman masyado kayong masyado kayong seryoso. Pakinggan na lang natin yung balita para alam natin. Sa ospital, nagpalipas ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos. Silang event ang hindi niya nadaluhan ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, napaan ng Pangulo? Alam mo, Jiggy, nagulat nga rin kami dahil supposedly si Pangulong Bongbong Marcos yung mangunguna doon sa awarding ceremony dyan sa TOIM o yung 10 Outstanding Young Men sa Malacanang kaninang umaga. Pero na-inform kami na hindi na dumalo ang Pangulo at sa halip ang naging kinatawan na lamang ay itong si Executive Secretary Ralph Recto. Ako, gusto pa naman maging presidente niyan. Ang dahilan pala kung bakit ay dahil dinala sa St. Luke's Hospital dyan sa Quezon City kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaramdam siya ng discomfort. Although na-discharge din naman daw Baka masyadong malaki nga yung ipinasok kaya nagkaroon ng discomfort. Kung mga medyo maliliit lang, mga Filipino size lang. Baka hindi walang discomfort. Pero pag sobrang laki, pag too big yung pinasok, mukhang magkakaroon talaga discomfort. Masakit yan. Tanong mo kay Sir Jack. Di ko kasi alam. Pero minsan kasi pag tumatahi ako tas tibe, alam nyo yung tibe, yung matigas. Sakit nun eh. Yung ganon ka ng ganon tas hindi mo mailabas, lumalabas tas bumabalik ulit. Kasi tabi sa mga kumakain ah. Walang iya na yan. Pero matindi yan kapag kayong ipinasok, di ba? Yung tibe, pagka iniri mo yun, lumalabas na yun eh. Tapos, puputulin mo yun. Pag pinutol mo yun, gaganon yun sa, sa toilet bowl eh. Plok, gaganon yun. Pero alam mo, may nakaumang pa eh. Hindi lang talaga lumalabas. Mahirap yung masakit. Yung imaginein mo, kung yung ipinasok sa puwet mo, labas-pasok, tapos malaki pa. Ang sakit nun. Imaginein nyo. Sino dito ang tumain na matigas kanina? Imaginein mo, kung yung etchas mo lumabas, bumalik, paulit-ulit. Ang sakit nun, dudugo puwet mo nun. Magkakaroon ka talaga discomfort. Pero hindi yon ang naramdaman niya. Masakit lang kayo talaga. Masyado kayo mga malisyoso eh. agad si PBBM at bumalik na sa Malacanang pero sinabi ng doktor ng Pangulo na kailangan niya sumailalim sa isang medical observation. Stable naman daw ang lagay ng Pangulo pero kailangan pa ring i-monitor. Gayunman, sinabi rin naman ni Yuse Castro na bagamat nasa Malacanang si PBBM, dire-diretso pa rin naman daw ng pagtatrabaho ito. Nagpahinga siya ng whole morning kanina pero ngayong hapon meron na siyang dinaluhan na 2 private meetings. At mismong si PBBM nga, Mamaya sa private meeting nangyayari ang mga discomfort na yan ha. Baka hindi lang natin alam. nagbigay na rin ng video message ngayong hapon matapos niya dumalo dito sa mga pulong na ito. Pakinggan natin Ito yung video message niya. yung sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed. Heavily stressed. Putang ina, pag yung tumbong mo stressed, dahil ang laki nung pumasok ganyan, putang ina yan, stress talaga yan. Sinasabi ko sa inyo, kung ano-ano kasing pinagsususubukan nyo, yung lakas ng trip ninyo eh. And people who are, I have to admit, growing old. At Maricel, ito mga nakalipas sa araw ay may nabanggit ba o iniindang sakit ang Pangulo?
So far, Jiggy, wala naman. Alam mo, kahapon, nag-cover tayo, nakasama natin sa event si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta tayo dyan sa Intramuros dahil pinangunahan niya yung gathering ng nasa 500 Filipino athletes na naging participants doon sa ating SEA Games sa Thailand nung nakaraang taon. So yan yung pinuntahan niya kahapon. Sinubukan pa natin siyang tanungin tungkol nga Ako po, may mga atleta na na-meet. Nako, baka pumick up ng isang atleta yan ah. Dumi ng isip nyo? doon sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya, pero kumaway lang ang Pangulo. Pero mukha siyang masigla. After that, dumiretso pa siya ng Cotabato para daluhan naman yung event doon sa BARM. And so far, okay din naman siya. So wala tayong nakitang anumang indikasyon na iba na yung pakiramdam niya. Kasama rin naman niya si First Lady doon sa mga events na yun. And Yun na. Pucha, baka ano na naman ni First Lady. Han, I know you like it. Do it for me, please, honey. Honey, can you do it for me? I know you like it. It's too big. It's okay. You like it big. all smiles naman sila kahapon, kaya hindi natin naramdaman na meron pala siyang iniinda. Ito pa yung bahagi ng pahayag ni PBBM. Huwag kayo muna masyadong ma-excited. Ayan ha. Sabi niya, wag muna kayong masyadong ma-excited. So ibig sabihin, alam din ni BBM na excited yung tao dun sa balita na nagkasakit siya. Kasi talagang, yung kapitbahay nga namin, nung nalaman tinakbo sa ospital to, nagpakatay ng 5 baboy eh. Ewan ko lang kung anong ginawa nila sa baboy ngayon nung malaman nila na buhay pa. Hindi, kasi ultimong siya, alam niya na people are really salivating or naglalaway yung tao para malaman anong nangyari. Tinakbo sa ospital, dati naman na daw tinatakbo sa ospital yan, nililihim, pero ba ngayon, bakit hinahayag nila? Hinahayag nila yan para sabihin na, kasi ang cause ng sakit na yan, stress, pagod na pagod kasi siya magtrabaho. Masyado kasi siyang busy. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, you cannot fool people by saying he's busy and he's doing a lot of things. Why? Wala siyang output. Wala nangyayari sa Pilipinas for the past 4 years. Wala nangyayari sa bayang Pilipinas kundi putang ina bumulusok. So anong tinatrabaho niya? Yun, doon ka talaga magtataka. Alam mo yun? Pag nakita ng nanay, lagi naman nag-aaral. Bahay, eskwela, araw-araw naman pumapasok. Pagka may exam, nagre-review naman. Pero pag tinitingnan niya yung grado, bagsak. Anong ginagawa nito? Putang ina, may ginagawang iba yan. Hindi yan nagtatrabaho. Walang output, walang mga proyekto, walang programa, walang pag-unlad, walang mga trabaho, taas ng bilihin, kinanginan yan. Lahat ng problema ng mundo nasa Pilipinas, lahat, name it. Nandito lahat. Diyos ko, taas ang krimen, abnormal yung mga nasa gobyerno. Wala talaga. Tapos sasabihin mo, busy. Busy saan? Di ba? Anak ng tinapay. Ito yung karpinterong pukpok ng pukpok pero hindi natatapos yung trabaho. Ito yung nagsisimento na putang ina, nahilo na yung simento kakahalo, hindi pa ipinapahid. Ganyan si Bongbong. Nagtatrabaho pero walang nangyayari. Ngayon siya mismo, alam niya na ang taong bayan nakaabang. Gusto na talaga mamatay siya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, bakit? Bakit natin sinasabi na gusto ng tao mamatay? Hindi natin siya papatayin, ha? People are praying na sana, kasi nga sa batas ng tao, kaya nilang imanipula katulad nga nung impeachment sa kanya, minamanipula nila para ma-dismiss yung impeachment, 1-bar rule, hindi siya mademanda, ma-impeach ang isang buong taon. So pagdating sa batas, para habulin ang lahat ng kahayupan nito, walang pagkakataon dahil kanila lahat, sa dami ba naman ng perang involved, sa dami ba naman ng perang di umanong ninakaw, kaya talagang kahit kalahati niyan, pag ginamit mo yung kalahati niyan para i-bribe lahat ng mga pwede mong i-bribe para hindi ka lang makulong, kayang-kaya. Kaya ang tao ngayon nagdadasal na sana huling hiningan niya na yan, ganun, huling check-up na yan. Sana huling hit-hit na nila yan, kung may hini-hit-hit man sila. Nagdadasal lang tao na ganun. Kasi nga, alam nila na hindi ka pwedeng magdepende sa, sa justice system. Kung accountability lang,
There's no way na we can hold this person accountable sa lahat ng mga ginawa niya because siya ay may hawak ng kapangyarihan eh. So doon tayo sa may pinakamakapangyarihan lumalapit. Hindi ako sila. Dadasal sila. Ako, sana matapos na yung annex ng impyerno para ma-deliver na yan doon. Yung mga ganun. O hindi yun threat hindi yun death threat, hindi yun hindi yun papatayin ko siya, hindi siya ganun Oo, nagdadasal lang talaga yung mga tao na siya din mismo umaamin, wag muna kayong ma-excite, okay pa ako, buhay pa ako. Ulitin natin, siya mismo magsasabi niyan eh. Play. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Ba't ka ma-excite? Dapat ang sinabi niya, wag kayong masyadong mag-alala. Alam ko na mahal nyo ako, wag kayong mag-alala, it's not life-threatening. Pero ang sinabi niya, wag kayong ma-excite, meaning alam din niya na gusto ng tao, last na araw niya na ngayon. Last day mo na ngayon, last birthday mo na, gusto ng tao, alam din niya yun. Hindi ba? Nadulas siya. So mag-uusap pa ba tayo? Pag-uusap pa ba natin? Sasabihin niyo pa ba na mahal ng tao si Bongbong? Ultimong siya, alam niya. Majority ng mga Pilipino pinapanalangin na bangungutin na siya. The rumors of my death are highly exaggerated. Di ba? Ano mo yung nagka-rumors pa na dedo siya? Yan, ganyan kalaos, ka-lame duck ito si Bongbong at ang tanga-tanga niya kasi ginagawa niyang joke pero putsang inang yan, parang admission na yan na talagang alam niya rin sa sarili niya, ayaw na talaga sa kanya ng mga Pilipino. Ba't nandiyan ka pa? At Maricel, may pahayag na bang Malacanang kaugnay doon sa mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo? Tinanong natin yan kanina, Jiggy, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. And so far, ang sabi niya, tiwala pa rin daw ang Pangulo na walang malinaw na basehan yung inilatag na grounds para mapatalsik siya sa Malacanang. Halimbawa, yung sinasabi daw na parang pagbuhay doon sa pork barrel, naroroon pa rin doon sa budget. Kung may mga ganito raw klase ng akusasyon, ang importante daw dito, maglabas ng ebidensya kung sino man yung nag-aakusa. Dahil kapag wala naman silang mailabas na ebidensya, mga guni-guni lang daw yan at wala naman talagang pinaghuhugutan para lang merong maisampa na kaso laban dito kay PBBM. Gayunman, nilinaw din ng Malacanang na bagamat Lul, ba't tinaharang nyo? Ba't tinaharang ng Kongreso kung gusto nyo maglabas ng ebidensya? Sandamukal yung ebidensya na hawak ng mga magagaling na mga abogado at mga politiko na nag-file kanina. Bakit nyo dinecline? tiwala sila na wala naman talagang matibay na grounds para sa impeachment kay PBBM, igagalang pa rin daw nila ang due process. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbacks, kailangan po pa rin patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang... Ulol, alam na nga ni BBM nagmamangmang. Kapag alam nga ni BBM, gusto na siyang mamatay ng taong bayan Style mo, bulok, Claire Castro. Ganang huwag mo nang pinapaasa pa yung sarili mo. Konti na lang panahon, wala ka na dyan. Konting panahon na lang, Claire Castro, wala ka na dyan. At puta ka na pag wala ka na dyan, puta masaklap nito, baka madisbar ka pa. Puta, baka maging taong grasa ka. I-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. At Maricel, Bulag, bulag yarn. kung may impeachment complaints ang Pangulo ay meron ding plunder at graft si Vice President Sara Duterte. Anong sinabi ng palasyo tungkol dito? Jiggy, ang paliwanag ni Yuse Castro dyan, hindi pa daw talaga niya direktang nahihingan ng detalye si PBBM kung ano ang tingin niya dito sa isinampang plunder at graft cases sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. Pero malinaw naman daw ang posisyon ni PBBM kahit noon pa. Ang gusto lang naman daw niya managot kung sino yung dapat na managot, lalo na kung opisyal ka ng gobyerno at merong kinalaman sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa Ayan. Di ba? Panoorin na natin mga bossing yung nangyari sa sa Kongreso kanina. Malupit ito mahaba-haba ito. Panoorin natin kung ano yung nangyaring pagtatalo kanina. Okay.
Pasok? Before we start, and I do understand, could we have a moment lang na wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. This is a public office. Yeah. I will just talk to the... Sige, Tony. Go ahead. Sir, pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around, not authorized to receive. It is the office of the Secretary. Tag-ina yan. Sabi ko nga lahat ng serbisyo sa Pilipinas, noong panahon ni Pangulong Duterte, ang ginawa niya, no lunch break policy. No lunch break policy, ha? Kasi gusto ni Pangulong Duterte, tuloy-tuloy yung serbisyo para sa taong bayan. Okay? So, ang ginawa ng mga kumpanya noon, may nag-early lunch. Magla-lunch ng 11 o'clock hanggang 12. Para 12 o'clock, yung mga magla-lunch naman ng 12 to 1, sila yung magre-relyebo. O, ganun ang ginawa nila. O kaya, walang magla-lunch ng alas 12, lahat ng magla-lunch, 1:00. Pero ganun pa rin. O, may mas maaga pa rin na magla-lunch sa kanila. Either 11 ka mag-lunch, 1:00 ka mag-lunch, or alas 3. Basta, hindi pwede na merong putol. Kailangan yung mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, dire-diretso na serbisyon. No lunch break, no 30-minute breaks, no yosi break, no banyo break. No, wala. So, bawal mawala ang isang tao. Kailangan pag umalis siya, may kapalit para yung serbisyo tuloy-tuloy. O ngayon dito sa Kongreso, trabaho ng Secretary General na tumanggap ng mga complaints. Trabaho niya yun. Nasaan siya? Nasa abroad. Okay, nasa abroad. Pag nasa abroad siya, ano yun? Yung opisina niya sarado? Putangin na pinasasweldo lahat ng tao dyan? Dapat yung opisina mo gumagana pa rin. Dapat ang Kongreso gumagana pa rin. Dapat business as usual. Walang tawag dito, walang service interruption. Kasi serbisyo yan yung ino-offer ng Kongreso trabaho yan tapos wala. Secretary General. How about the Secretary General? Where's the deputy? Deputy Secretary. Sir, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. So you should receive. You should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy who will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi na dito. Yes. I am just relaying my position. I'm not. No, attorney, It's not an instruction. It is. I am not in a position to receive it. But in the case of the impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, whom we impeached, it was the deputy who received our impeachment The next in line. in 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say. Please check the records. I am not arguing. Sir. Okay. I'm not arguing. Thank you. Tanga ka pala You're not arguing. Nag-state na sila sa'yo ng precedence or nangyari ng ganun before. Tinanggap. Bakit ikaw ayaw mong tanggapin? Unless kaya ayaw mong tanggapin dahil may utos sa'yo na huwag tumanggap ng kahit anong impeachment. Ikaw, magbakasyon ka. Magbakasyon ka para pag may impeachment na lumapit, walang tatanggap. Syempre, Biyernes, walang pasok. So, Lunes, hihiring na yung kaso ni De Jesus. Pag hiniring yung kaso ni De Jesus, na-dismiss for lack of evidence or merit or whatever, wala na, 1 year bar rule na. Putang ina, hindi na makakapag-file kahit sino. Next year na yung aantayin nila. So dito palang kitang-kita mo na talagang tinatarantado tayo. Pwede naman tanggapin itong assistant pero ayaw tanggapin. Bakit? Kasi nga, putya may play na sila. Walang ifs, walang buts. Ito lang ang impeachment. Ito lang ang asikasuhin natin. Tapos, dismiss, next year na ulit. Di ba?
Huling-huli talaga yung mga galawan ng mga ulol na ito. Papayag ba ang taong bayan na ganyan? Papayag ba ang polis? Papayag ba ang sundalo? Na tinatarantado tayo ng mga ito, binabayaran natin sila para magtrabaho tapos wala sila para gawin yung trabaho? I am not even raising my voice, sir. Yeah. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Wow. For the record. Ako, sir, I'm just saying, I'm not arguing, sir. Wow. What's your... Attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone... ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous people have tried. Okay. I have nicely... But why did you receive the first one? No, I have not received What is the legal basis? We're not arguing. No, which one, sir? Merong first impeachment proceeding na nandun na sa office. Kay Attorney Jesus. She was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority to receive. Yeah, but Attorney, What is your even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, both lawyers, you have to tell me what your legal authority is. Sir, I'm just manifesting. And that's all. Up to what level yung may authority? May tatanong sa office of the Sec. Gagong-gago, no? I'm just manifesting. I'm just saying. I'm not arguing. Sabihin mo na lang kasi, utos po sa akin na putang ina ninyo, itaboy kayong lahat para ma-dismiss yung isa, 1-year bar rule. Oh. Tang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, neglect of duty ito. Disservice ito sa taong bayan yung ginagawa ng mga yan. Demanda nyo na. Pati yan. Pa-disbar nyo kung abogado yan. Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan, sige. impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that is not within my... Hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang. So, number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney Jesus was allowed because nandito si Secretary Garafil. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang, O paano kung si Garafil mawala ng habang panahon, mamatay, ganyan. Malaglag sa bangin. O so wala na. O kaya sabihin na natin, mag-awol. Hindi siya pumasok, 1 taon, ganun. Basta lang, trip niya lang. Buhay naman siya, pero ayaw niya nang pumasok. So walang pwedeng tanggapin, ganun ba yon? Nagkataon na nung nag-file nung nakaraan, nandyan siya, tapos ngayon wala na. Bilis, ha? is on what basis? Kasi constitutionally the office, not the person. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may instructions? No. Ano ang basis Hindi nyo? pwede yung ginagawa nyo. Ano ang basis mo? What is your basis? You Tell us your basis. Pero sandali na. Tinatanong namin. For the record. Okay, For the record. wait, number 1, let's not badger people. I'm not here... Sorry, if you feel that way. That wasn't meant to. We don't, Just answer the question para hindi ka mabadger. If you're ganito not kasi. answering the question, we demand answers because we are citizens. We are paying your salary. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. We tender this to you. We are propping and tendering it Our complaint. in under and by virtue of the Constitution. Teka. Let me say, Sandali. today is 2:18 Okay, si Attorney- in the afternoon si Attorney of naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Okay, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si Attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe Yes, explain it to us right now. I will... Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko baka... Ako muna tayo. Para hindi tayo parang tense dito sa Yeah. Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion
of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Kaya against the nga, law. It's against the law. is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni attorney, I'm not authorized. Ang kawawa kayo rito. Ang tatalino ng mga to. Sa sobrang talino nila, hindi na alam nung loko-loko ng taga-Congress yung gagawin niya. Stop badgering. Anong badgering? Gago. Kung ginagawa nyo yung trabaho nyo, walang magbabadger sa inyo. Plain and simple. Receive nyo yan and treat it fairly. Panginan yan. Meron tong it's a matter of may matter of urgency dito eh. Urgent ito. Dahil nga putya yung ampaw na impeachment complaint nung loko-lokong De Jesus. Pag na-dismiss sa Lunes yan, wala nang silbi tong mga ginagawa ng effort nila na mag-gather ng mga napakarami mga ebidensya. Is there an instruction, attorney? Sinasabi nyo, ang ingay-ingay nyo, hindi nyo dalhin sa tamang forum, ba't hindi kayo mag-file? Ito na, nagfa-file na, tas hinaharang nyo. Ano ba yan? Anong klase yan? Walang So instruction that- from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Wait, sir. Okay, listen mo, sir. These questions, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your this is a public salary. office. Anak ng punso-putya, para pinasasagot ka, pinare-receive sa'yo, ayaw mong i-receive, tinatanong ka bakit ayaw mo i-receive, tapos para saan yung tanong? Anak ng putang ina talaga. Ito yung mga nagpapatakbo ng gobyerno natin, buwaka ng ina niyan. Wala talagang pag-asa Pilipinas kapag kaganyan, putang ina, parang grade 1 yung kausap mo. Grade 1 na nga, may lagnat pa. You are a public official. One by one. Under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by... Sige, para maliwanag na I refuse to be covered by any media, recording, or anything. Ano, this is public. Wala yan sa ano. Hindi pwede. Tangina, I refuse to be recorded. Ulul, tangina ka, tapos na ang karera mo, sir. Putsang ina ka, ha? Takot ka pala, ha? Gagawa kayo ng katarantaduhan tapos takot kayong makuna ng video. Lahat ngayong vlogger na. This is a public office. Public office. Hindi to private conversation pare ko. For manifestation's sake. Okay. Okay. I just manifest. Okay, go I ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here, as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, Attorney Perry Topacio, will tender the complaint. Okay, let's Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint in accordance with the Constitution. I note, I note for the proper. That's Kanina yun, di ba? I note. Inabot ko. Yes, sir. Kanina I yun. note for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Yes. Para at least Okay. Nonetheless, we are tendering Attorney, Okay. just to be to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may maganito lang motions. You understand that? So, thank you. wala pong sama ng loob. If that is what I understand. So in fact, we feel sorry that Ina mo, yari ka ngayon. Tapos ka na, sir. you have to take the We fall thank for you this for email. receiving us. So, maraming salamat. Kung may documents, Yes. Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming para verified. kukumpletin ko na rin po. Okay. It was an attempt to No, it's not an attempt. We tender to you. We tender to you. Para kukumpletin ko na nga. galing na sa kanya. Sige, let You him... are here To tender. To tender. I refused. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede bang ma-receive, Is that satisfactory? Okay na. Okay, Yes, thank you. This Thank is you. what I Thank you. propose. Di ba office, kapanyero, di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheloy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Yeah, very. Ako, hintayin ko. I'll stay here until 7.
Sama si Chesley. Tanungin mo ko sa We will wait Out of the country. until Anyway, thank you for that. Alam mo naman where is the SecGen? Where is the SecGen? Asan ang section? For the Bilib na bilib ako talaga dito eh. Madiplomasya talaga ito si Congressman Secretary Mike Defensor eh. Ayaw niya rin talagang magkaroon ng gulo dahil naiintindihan niya putang ina bobo tong kausap nila eh. Tangina parang si si Damulag. Tsaka si Suneo sa Doraemon, no? Parehas tanga. Ganyan yung kausap nila parang manika eh. Yan ang problema. May prinsipyo ka naman. Alam mo naman yung tama at mali. Pero putyang ina, dahil aso ka, wala. Talagang kahit mali na, pinaninindigan mo pa rin. Ganyan ang pamahalaan natin ngayon. Nakakadiri. SecGen, sandali. Where's the SecGen? For the record. Taiwan. And in her absence, who is the acting SecGen? Sandali. For the record. Who is? Isa-isa lang. It's you. It's you. There is no acting secretary. Siya ang ano. Who's the second in But command? you are Ikaw. second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are tendering and proffering our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung Automatic. May officer in charge. Merong papalit, merong susunod. Automatic. Secondly, Panyero. Wala. Secondly, Panyero. Bakit si Galapin? Nagano na naman, pumunta ng Taiwan. Kung wala siya, the office is here. Okay. Second, We have already, di ba? We've established yung already. Given it, si attorney naman was kind enough to state yung legal basis. So, okay na tayo. Ha? Hindi, gusto ko lang tanong pa kay Ito si Dudu si attorney, ha? Governor Chavit. Sir, iikot ako. Okay, Governor Chavit. Ako iikot because Isa-isa para ano. Si Admiral Carlos. Governor Chavit. Okay, si Secretary Menes Peron. Attorney Topacio. Hindi ikaw. Yung mas gwapo. Cathy Binag. And former Congressman Jim Pana. no introduction necessary. Of course, Attorney Manny Luna, I'm the Attorney first General complainant for the Garcia. Commissioner, Presidential Anti-Corruption Commission. And, Attorney Harold Respicio, Vice Mayor. Complainant as well, sir. Thank you, Attorney. Pero, Congressman Mike, di ba mayroong executive order that since there is a one China policy, restricted ang travel ng public officials natin to Taiwan? Ibang topic na yan. Hindi. For the record. Because, kaya naging relevant yun because the reason for the absence of the Secretary General is that she traveled to Taiwan. And under the one China policy, restricted government officials even on private visits. Restricted to Taiwan. Tangin na yari kayo. Ang talino talaga nito ni Atty. Topacio. Patay kayo talaga sa liigan tama nyo. One China policy. May exceptions of course, but tingnan natin. Thank you. Okay lang. We understand. So ano na ngayon? I'll see you. You don't walk na rin. Okay. Ano na nangyari? Yun nga. Anyway, binigay naman ni attorney yung... Enter naman tayo, that's enough. That's the legal requirement. Tira, Manong. Let's go. Iwan ang mga bigyan. Kong. That's No personal. Thank you. Attorney, any quick statements, sir? 5K nanonood sa live ngayon? Again, I am not consented to be on court. Alright. Kung Mike, for the 5,000 watching live, anong statement natin? Well, una sa lahat, si attorney was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kayang tanggapin. So, itong opisinang to kasi hindi naman tao eh. But na office. Sa saligang batas, kailangan niya tanggapin talaga. Yun ang magandang paliwanag ni Congressman, dating Congressman at napaka-poging idol ko, napakaganda ng asawa niyan na si Mike Defensor, na the office is not a person. So whether the person is not in the office, yung si Garafil, the office is still open at iniwan namin itong complaint sa opisina nila. So, automatic yun, tinanggap nila yun.
Tinanggap na nila yan kahit na hindi nila pinirmahan, inasikaso. The fact na nandyan sila, may mga papel, iniwan dyan, on record, hindi sila makakapag-deny that it was filed today. Galing! Yan ang mga malulupit. Malulupit na mga na mga abogado natin. O, di ba? Lupit niyan. Oh, kaya pakinggan natin yung balita galing sa yung press con kanina. Oh, tingnan natin yung press con kanina. Pasok. Nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Meron ako idadagdag, sandali lang, dadagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangang pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. Ako naman, wala na akong idadagdag. Okay na yun. Masasabi na hindi tinanggap yung impeachment complaint. Sino? Hindi tinanggap. Hindi, yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman. Hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, parang tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. Bakit ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng Constitution? Hindi. Mag-iwan ba tayo? Okay. Nag-iwan kami. We attempted and we have recorded every possible conversation we had with So, a copy of your complaint is not inside the office of the Secretary? hindi nila tinanggap.
We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may desisyon na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Yes, lahat. Marami. Pero let's concentrate sa hindi pagtanggap, please. Our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung offenses? Ano yun? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow Kami para i-discuss yung details. Pero sa ngayon, yun yung statement namin. Ang hindi pagtanggap nito, pati yung endorser, kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami ng Makabayan Block, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, mali-malita yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Block, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Kongreso. Sir, babalik pa kayo dito sa Monday? Hindi kami babalik. Huwag ka muna mag-conclude. More or less tatlo. Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Ang mga complainants. Yes, please. Lipat lang muna. Wait lang. Dito ka na. Dito ka na sa para hindi ka lang isa. Dito ka na, dito kami. Si attorney na lang pala lumipat. Oo. Yan. The complainants in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto B. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. David Simpson. What is? We are not supporters of the President. We, of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yan because this is not We are for justice. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just Yeah, that's why Can I just answer that? This is a people's complaint. Gago talaga eh. Regardless kung anong pro ka. Kung pro Duterte, Leni Robredo, putang ina nyong mga media kayo. Hindi yun ang usapan dito. Putang ina nyo, mag-focus kayo doon sa reklamo. Ganon din naman eh. Putang ina nyo, ine-entertain ninyo yung mga reklamo ni Trillanes. Alam nyo naman na anti-Duterte lang yung mga buwaka ng ina nyo. Tarantado talaga tong mga media na to eh. Mga gago, mga putang ina nito eh.
Loko-loko no? Eh ano masasabi niyo Pro Duterte? Wala kaming pakialam kung Pro Duterte o hindi. Putangin na nyo, nagpa-file kami impeachment. Wala nakalagay dito, we the Pro Dutertes are filing impeachment. We are all Filipino citizen and karapatan namin yan. Pro Duterte, gago. Lahat nga ng mga anti-Duterte, nagpa-file ng kaso kay Inday Sara, tinatanong nyo ba, anti-Duterte ba kayo? Gago. Obvious naman yan eh. Oo, mga Pro Duterte itong mga to. O ano naman ngayon? Hindi na hindi na valid yung kanilang complaint, mga ulul. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Excuse us, sorry. Tomorrow we will have That's all. press con. The ribbon. Attorney Topacio, can you explain? The ribbon. Attorney Topacio. Actually po, this is the same color of ribbon that we wore during, hindi ako makikita. Hindi ako makikita. Nakaupo na yun. Kita pa. Okay. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to impeach. Yun lang. Lalang. Tangina, ulul talaga eh. Tangina niya, ganito yung mga kalabo, patay ka talaga eh. Inayari kayo talaga dyan. Puro ulul yung mga abogado sa kabila, mababaliw kayo. Manny, one picture tayo. Sorry. One picture na lang. Ayaw pa nila until received, syempre. Yan. Di ba? Ina nyo gusto nyo ululan Ayan, putang ina nyo, gusto nyo ululan. Kaya inuulol na rin kayo nung mga nagpa-file ng impeachment. Ayan, napakaganda ng mga talakayan natin ngayon. Kaya wag nyong kalilimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Tinatalo kayo ng mga nagre-report ng channel natin. Huwag kayong pumayag. Pag ito channel natin na take down, putang ina nyo, wala na tayong kwentuhang walang kabuluhan. Kaya mag-like, mag-share, mag-subscribe. Mag-super thanks naman kayo para para meron tayong pambili sa labat. Maraming salamat, mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.